Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Binatikos ni Rain or Shine head coach Coach Yeng Kiao ang mga maninipis na tawag ng referee. Nawala naman ng poses si Coach Tim Cone pero panalo pa din ang kanyang Barangay Ginebra San Miguel at narito ang mga naging paliwanag patungkol dyan ni Assistant Coach Richard Del Rosario. Pag-uusapan tatalakayin po natin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Binatikos nga po ni Rain or Shine Elasto Painters head coach Coach Yeng Kiao ang officiating dahil sa itinuturing niyang hindi ito makatarungan na tawag na naging dahilan ng pag-fouled out ng kanyang import na si Dion Thompson ang maaga sa laro ng kanila pong pakikipagbakbakan kontra sa Converge Fiverexers. Sa pagkatalo nga po ng kanyang kupunan na Rain or Shine Elasto Painters laban sa Converge Fiverexers 130-118 sa Game 1 ng kanilang quarterfinals, nanawagan nga po si Coach Yeng Kiao ng isang investigasyon laban sa mga referee na kanyang pinaniniwalaan na siyang nagdesisyon sa nasabi pong bakbakan ng tawag nila ng tatlong magkakasunod na foul sa kanyang import na si Dion Thompson sa unang 3 minuto pa lang ng bakbakan sa third quarter. Narito po ang sinabi ni Coach Yeng Kiao sa ulat ni Reynald Magallon ng Manila Bulletin. Ang referee ang nag-decide sa resulta ng laro. Halos kakaumpisa pa lang ng third quarter, a little less than 9 minutes. Tinawagan siya ng 3 sunod-sunod na maninipis na mga tawag. Di man lang inabutan na mapalitan siya ng replacement niya. I'm not sure but I think the PBA should investigate those referee. Ang mga tawag ng mga referee na ramdam ni Coach Yeng Kiao na sobrang lambot na dapat ay hindi ito tinatawag ngayong playoffs. Nagawa pa rin ng Rain or Shine Elasto Painters na mapanatili ang kanilang lamang kahit na nga po wala itong si Dion Thompson. Pero dahil nga sa kawalan ng inside presence, halatang bumigay ang Rain or Shine Elasto Painters at yun ang sinamantala ng Converge Fiverexers pagpasok ng fourth quarter at pinamunuan nga sila ng kanilang import na si Diallo at sumama pa etong si Justin Arana na nagbabalik mula sa injury na siya pong tinanghal na best player of the game. At syempre ang isa pang Justin ng Converge Fiverexer na si Justin Baltasar para pagarian nga po nila yung inside paint. Narito pa po ang mga sinabi ni Coach Yeng Kiao sa ulat pa din po yan ni Reynald Magallon ng Manila Bulletin. Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko na nasa PBA ako na ganon kaninipis itatawag sunod-sunod, katakataka at hindi makatarungan. Yan nga po ang naging sentimiento ni Coach Yeng Kiao at hindi nga po nila alam kung ano ang susulat nga daw ba sila ng formal na complaint dahil ang focus nga daw po nila sa ngayon ay ang kanilang Game 2 na gagawin nga po this coming Friday, February 7. Sa ngayon ay hawak na ng Converge Fiverexers ang twice to beat advantage. Bakit? Kasi kailangan 2 beses silang talunin ng Rain or Shine Elasto Painters para sila makapasok sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup semifinals. Pero yan ang susubukang gawin ng Rain or Shine para naman makasagupa nila alin doon sa dalawa. Ito pong tropang Giga o ang guest team na Hong Kong Eastern na magsisimula naman ang bakbakan mamaya sa kanila pong twice to beat advantage po dito. Ito pong Tong and Tex tropang Giga. Ito't pag-usapan naman po natin ang panalo ng Barangay Ginebra San Miguel kagabi dahil ang humarap sa post-game interview ay si Scottie Thompson at ang assistant coach ni Coach Tim Cone na si Richard Del Rosario. Ano nga ba naging paliwanag ni Coach Richard? Bakit nga ba wala si Coach Tim Cone sa post-game interview? Eto nga po, pakinggan natin ang mga sinabi ni Coach Richard Del Rosario. Maari nga po sa lamig ng panahon kaya kinailangan ni Barangay Ginebra San Miguel Head Coach Coach Tim Cone ang tulong ni Deputy Richard Del Rosario para magbigay ng instruction from the bench sa kanila pong 192 win kontra sa matagal na nilang rival na Meralco Bolts sa kanilang Game 1 ng Best of 3 of quarterfinals. Dumating nga po sa Araneta Coliseum si Barangay Ginebra San Miguel mentor Coach Tim Cone na walang poses. Sinabi nga po ni Assistant Coach Richard De Rosario, Tuesday pa lang sa practice wala ng poses si Coach Tim Cone. Narito po ang sinabi ni Assistant Coach Richard Del Rosario sa ulat ni Jerry Ramos sa spin.ph kahapon
nagsisimula na siyang mawala ng boses. And kaninang umaga, he texted me na he needs my help sa game dahil hirap siyang magsalita. Sinabi nga po yan ni Coach Richard De Rosario sa post-game interview matapos nga pong siya ang humarap sa media sa kanila pong panalo 192 at nakuha po nila ang Game 1 at tinangal pong best player po dyan etong si Scotty Thompson. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Richard De Rosario sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos ng Spin.ph. Ako ang naging mouthpiece niya siguro sa panahon. Yan nga po ang mga sinabi ni Coach Richard De Rosario sa tagal na nga po nilang magkasama ni Coach Tim Cone. Alam na ni Coach Richard ang sistema ni Coach Tim Cone and hopefully bukas sa Game 2 ng kanilang bakbakan may boses na nga po etong si Coach Tim Cone. Sa panalo ng Ginebra San Miguel kagabi laban sa Meralco Bulls, may chance pa ba na masweep ng Barangay Ginebra or may chance ba na masweep ulit ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang matagal ng rival na Meralco Bulls? Kasi no nakaraang Governor's Cup, sila din ang nagbakbakan dito at nasweep nga ng Barangay Ginebra San Miguel 0-3 eto pong Meralco. Sa ngayon, mga ka-shooter, sa palagay po ba ninyo, magkakaroon nga ba ulit ng sweep dito sa Meralco and Barangay Ginebra San Miguel? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Maraming salamat po sa inyo pong panunood. Ano man po ang inyong maging opinion, dyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Pero katulad po ng ating nakagawian, shout out po sa inyo pong lahat.